Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-257 na kabanata. Hindi na isang Ambrose. Ang gobyerno ba ay sinubukang hayaan ang balita? Tanong ni Rufus sa kanyang papa. Imposible, sagot ni Jesser. Wala silang kakayahan. At ang Drake family ay hindi mag-aabalang itago ito. Hindi. May taong gusto ilihim ito sa atin. Sino, tanong ni Rufus. Anong klaseng pamilya iyon, at may sobrang impluwensya? Isipin mo ito. Pagsigaw na sabi ni Jesser. Malamang ito ay pamilya na nagtatago sa anino. Ang Ambrose family, wika ni Rufus na nabigla. Sila lang ang makagagawa nito. Tanging sila lang ang sobrang masekreto, at pwedeng gumawa nito. Pero bakit? Pagpipilit ni Jesser. Pero bakit ang pamilya Ambrose ay na-involved dito? Tanong ni Rufus. Ano ang ginawa nila sa atin? Sa nakalipas, wala tayong katulad na resources, kagaya ng saka nila. Hindi kaunti ang ating pera. Pero hindi natin kayang pantayan ang kanilang lakas. 30 years ago, si Lincoln, ang pinuno ng Ambrose family, ay inimbitahan ako sa kanilang lugar. Gusto niya akong i-recruit, kaya nag-offer siya ng malaking halaga ng pera, pero tumanggi ako. Ang Ambrose family ay dumaan sa mahirap na panahon. At si Lincoln ay gustong palakasin ang kanyang pamilya, sa pag-recruit ng Clifton family. Pero si Jessup ay palaging isang mapagmalaking tao. Kaya tinanggihan niya ang imbitasyon ni Lincoln. Hindi nagtagal, napag-aralan ni Jessup na ang Ambrose family ay lumalakas araw-araw. Ngayon ito ay ang isa sa pinakamalakas na pamilya sa mga bansa, na may mga sangay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Si Jessup ay hindi nagsisi sa kanyang desisyon na tanggihan ang alok ni Lincoln Ambrose. Sa halip, ay proud siya dito. Ang ibang pamilya ay nagmamakaawa na mapabilang dito. Habang si Jessup ay tinalikuran ang kanilang offer. Si Charles ay dapat mamatay, wika ni Jessup. Binaliwala niya ang aking mga bilin, at itinago si Debbie sa akin. Tumingin siya kay Rufus. Ang lahat ng ating mga anak ay kailangan manatili sa ating pamilya. Isasama ko si Edgar Grady, wika ni Rufus. Si Edgar ay nirerespeto sa mundo ng martial arts. Hindi, sagot ni Jesser. Sinabi mo na tinalo si Cliff Munson. Kahit na ang Ambrose family ay hindi responsable. Maliwanag na may makapangyarihang tao sa Washington, D.C. Kaya kailangan na ipadala natin ang pinakamalakas na fighter, na mayroon tayo. Ang ibig mong sabihin ay si Paul Novak, tanong ni Rufus. Si Paul ang isa sa kanilang pinakamalakas na martial arts expert. At ito ay mas tanyag kaysa kay Cliff Munson, ang lalaki na tinalo ni Alex. Tama, isama mo si Paul sa Washington, D.C., upang patayin si Charles at kuhain si Debbie. Utos ni Jesser. Pero kailangan mo itong gawin ng hindi nakakakuha ng atensyon. Oo, alam ko kung ano ang dapat gawin. Paniniguro ni Rufus, at umalis sa study room. Nang makaalis si Rufus, kinuha ni Jessup ang larawan at pinagmamasdan si Debbie. Kung hindi dahil sa iyo, ang aking pinakatatangi na si Cynthia, ay buhay pa, bulong nito. Cynthia, bakit hindi ka nakinig sa iyong ama? Bakit ka nanatili kasama si Charles Marvel? Binalaan kita, ito ay matatapos sa isang luha. Sa mansyon ng Drake, si Reginald ay bumagsak sa sofa at nakahinga ng maluwang. Pero ang kanyang isip ay nalilito pa rin. Ano ang ibig sabihin ni Alex, nang sinabi niya, na hindi na siya miyembro ng pamilya Ambrose? Nagtataka siya. Ang kanyang cellphone ay nag-beep, may mensahe. Si Reginald ay umupo ng diretso. Nakita ang numero na mula sa Ambrose family. Hindi niya tinawagan ang numero, at kung gagawin niya iyon. Wala rin naman sa sagot. Ginagamit ng Ambrose family ang numerong iyon upang magbigay ng impormasyon sa mga taong may dapat malaman. Bilang pinuno ng makapangyarihang pamilya sa Washington, D.C., si Reginald ay isa sa mga kakaunting nakatanggap ng mensahe. Binuksan niya ang message at binasa. Ang Ambrose family ay itinakwil na si Alex. Simula dito, kung hihingi ng tulong si Alex, huwag mo siyang pansinin. Ngayon lang naintindihan ni Reginald ang mga sinabi ni Alex. Papa, anong problema? Tanong ni David, nagtataka sa pagkabigla na reaksyon ng kanyang ama. Si Alex ay itinaboy na ng pamilya Ambrose, wika ni Reginald.
Ano? Hindi makapaniwala na tanong ni David. Si Alex ay hindi na parte ng Ambrose family, wika ni Reginald. Siya ay mag-isa na lang ngayon. At ang pamilya ay hindi na siya tutulungan. Si David ay nabigla. Kung ganun hindi na dapat natin siyang alalahanin, wika nito. Ibig sabihin, pwede kong bawiin si Debbie. Hindi niya makalimutan si Debbie kahit na anong pilit niya. Hindi wika ni Reginald. Bakit hindi? Tanong ni David. Sinabi mo na isa na siyang ordinaryong tao ngayon. So, bakit hindi pwede? Nakalimutan mo na ba kung gaano siya kalakas, wika ni Reginald. Hindi mo kayang bawiin si Debbie mag-isa. Siya ay naiinis sa kanyang anak na mas palaging nag-aalala tungkol sa kanyang love life kaysa sa kanilang family business. Hindi nakipagtalo si David. Alam niya na hindi niya kayang talunin si Alex. Pero sigurado siya na makakahanap siya na pwedeng tumalo. David, marami na akong karanasan sa mga ganitong bagay, wika ni Reginald. Ang Ambrose family ay itinakwil si Alex sa ngayon, pero pwede rin nila itong bawiin sa hinaharap. At inaasahan ko iyon. Kung hindi siya babalik sa kanyang pamilya, pwedeng matapos ito sa paghabol sa kanyang pamilya isang araw. Sa ngayon, si Alex ay nasa pinakamababang yugto ng kanyang buhay. Kaya kung tutulungan natin siya, magpapasalamat siya. Pagkatapos, kapag nakabalik na siya sa kanyang pamilya, susuklian niya ang ating pagiging mabuti. Pero depende ito kay Alex kung babalik siya, reklamo ni David. Kung hindi ito mangyayari, ang lahat ng effort natin ay mababaliwala. Walang pakialam si David sa pagtulong kay Alex. Ang gusto niya lang ay mabawi si Debbie. Sigurado si Reginald na papayagan na makabalik si Alex sa kanyang pamilya. Pero hindi niya alam na ang Ambrose family ay hindi na tinatanggap ang sino man na kanilang itinakwil. Isinama ni Alex si Debbie sa shop para sa damit pangkasal. Nagkasundo sila na magkaroon ng ordinaryong kasal sa kasunod na gabi. Si Charles ay hindi nag-imbite ng kahit sinong kaibigan o kamag-anak. Ang kanyang pamilya lamang at ang 4 na moon maiden ang naroon. Ang kasal ay gaganapin sa Villa ng Marble. At walang makakakita kung ano ang nasa loob. Tinulungan ni Alex na makapili si Debbie ng plain white wedding dress. At sinabi sa clerk na balutin ito para sa kanila. Pagkatapos sila ay umalis at kumuha ng taxi patungo sa Villa ng Drake. Si Alex ay umaasa na himukin si David na maging tahimik tungkol sa nangyari. Kung malalaman ng lahat na siya pa rin ay kasal kay Leona, walang makakaalam ng katotohanan tungkol kay Debbie. Si Alex ay naglakad patungo sa living room, nakita si Reginald at David. Mr. Ambrose, welcome, wika ni Reginald. Itinrato pa rin si Alex bilang isang tagapagmana ng pamilya Ambrose. Alex, pagtutuwid ni David na nakakaramdam ng inggit. Ngayong si Alex ay itinakwil na, wala na siyang karapatan na tawagin bilang Ambrose. Mr. Drake, wika ni Alex. Tumingin ito sa katulong na nasa living room. Naiintindihan ito ni Reginald at pinaalis ang maid. Kinuha ni Alex ang kamay ni Debbie at naupo sa sofa, nakatingin kay Reginald. Mr. Drake, sa palagay ko ay dapat na manatili kayong tahimik tungkol sa nangyari kay David at Leona, wika ni Alex. Ang katotohanan ay makakasira sa reputasyon ng inyong pamilya. Kaya bakit hindi natin hayaan na isipin ng lahat na si David at Leona ay kasal na? At pagkatapos ng 6 na buwan, pwede niyong sabihin na sila ay hiwalay na. Sa palagay ko ay ito ang makabubuti. Ano sa palagay nyo? Sumasang-ayon ako, wika ni Reginald. Mamimiss ko si Debbie, pero tama ka. Mabuti, masayang wika ni Alex. Hindi niya inaasahan na madali lang silang sasang-ayon. Marahan niyang piniga ang kamay ni Debbie at tumingin sa mag-amang Drake. Kailangan ninyong malaman na kami ni Debbie ay magpapakasal sa Villa ng Marble bukas ng gabi. Inisip niya na mas mabuting sabihin ito, kaysa biglain. Kung malalaman ito ni David ng huli, magre-react ito ng masama at baka magkalat pa ng masamang balita. Ang puso ni David ay kumiro. Pakiramdam niya ay kinuha ni Alex ang lahat sa kanya. Binabati kita, wika ni Reginald. Kayo talaga ay nababagay na magkapareha. Masaya ako para sa inyo. Pwede ba kami ni David pumunta sa inyong kasal? Nagkasundo kami na ang kasal ay maliit lamang, wika ni Alex. Ang listahan ng mga bisita ay limitado, at kailangan namin panatilihin ang pagiging low profile.
Umaasa ako na maiintindihan nyo. Siyempre wika ni Reginald na tumango. Si David lang at ako, wala nang iba pa. Pwede natin itong isekreto. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko ito ay okay, sagot ni Alex, at naramdaman na siya ay walang pagpipilian. Pagkatapos umalis na sila. Bakit kailangan nating pumunta sa kasal ni Alex? Tanong ni David. Sa isip niya ay mas lalo siyang mahihirapan na panoorin si Debbie na ikakasal sa ibang lalaki. Nasabi ko na sa iyo, wika ni Reginald. Kailangan natin makuha ang favor ni Alex. Pagkatapos kung makakabalik na siya sa kanyang pamilya. Nasa posisyon siya upang tulungan tayo. Si David ay hindi sumang-ayon. Si Alex ay hindi na makakabalik sa kanyang pamilya, sa isip niya. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.